Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, ngayong araw ay ating kinugrita si San Pedro de Alcantara, patron ng mga tagapagbantay sa gabi. Siya po ay isa sa mga anak ng isang gobernador sa Alcantara, Espanya. Hinubog sa isang universidad, pero higit niya nakita ang kanyang sarili na maging isang lingkod ng Diyos. Kung kahit pumasok siya sa orden ng mga Fransiskano, at sa kanyang pananatili doon ay nakita niya mas malalim pang panawagan sa kanya ng Diyos, kung kahit nais siyang bumalik doon sa yung original na pamamaraan ng pamumuhay ng kanilang ama na si San Francisco ng Assisi. Kung kahit sa pamamagitan ng ganitong debosyon ay hinirang siya bilang isa sa mga prior, bagamat hindi pa siya nahihirang bilang isang pari. Kung kaya't sa kanya pong pamumuno ay yun ang naging inspirasyon niya upang muli ay balikan ang pamamaraan ng pamumuhay na kanilang amang si San Francisco. Kung kahit nakapagbukas siya ng mga monasteryo, at ang tinawag sa bahagi ito ng mga Fransiskano ay Alcantarines. Ibig sabihin sila mula po sa Alcantara. Siya po ay, kung titingnan po at makita sa kanyang buhay, isa sa mga highlight dito ay yung kanyang pagmamahal sa Banal na Cruz, sa sakripisyo na ginawa ng Panginoon. Kung kahit puno-puno ng pagsasakripisyo ang naging buhay ni San Pedro de Alcantara. Sa loob ng 24 na oras, ay 1 hour and 30 minutes lamang siya kung matulog. At habang ang mga kasama niya ay mga natutulog, pinagdarasal nito at binabantayan. Kaya siya tinaguran na patron ng mga gabing pambantay. At batid na rin po sa tala ng kanilang kasaysayan ay halos lahat ng hinihingi sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang panalangin ay pinagkakaloob dito. Mga kapatid, sa pasimula po ng ating pagdiriwan ng banal na misa upang tayo maging marapat makibahagi, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Manalangin tayo.
Ama naming makapangyarihan, ang pagkauliran at pag-aampon ng mga banal, ay nilaan mo para ang kahinaan namin huwag humadlang sa pagtaak sa landas ng kaligtasan. Ipagkulob mong kaming nagpaparangal sa pagsilang ni San Pedro de Alcantara sa kalangitan, ay makadulog sa iyo sa pagtalunto namin sa kanyang pinagdaanan, sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Mga kapatid, marahil naman nabalitaan ninyo dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay pinagkatiwala niya sa akin ang tungkuling ito para sa inyong kapakinabangan. Ipinahayag sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na panukala tulad ng nabanggit ko una sa dako una. At habang binabasa ninyo ito, malalaman ninyong nauunawaan ko ang hiwaga tungkol kay Kristo. Ang hiwagang ito ay hindi ipinaalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon. Ngunit inihayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. Ito ay ang lihim sa pamamagitan ng mabuting balita. Ang mga Hintil tulad din ng mga Hudyo ay may bahagi sa mga pagpapalang mula sa Diyos. Mga bahagi rin sila ng iisang katawan at kahati sa mga pangako ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Sa kagandahang loob ng Diyos, ako'y ginawa niyang lingkod para sa mabuting balita sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Ako ang pinakahamak sa mga hinirang ng Diyos, gayoy may minarapat niyang ipagkaloob sa akin ang gawaing ito. Ipahayag sa mga Hintil ang mabuting balita tungkol sa masagana at di malirip na pagpapalang nagbubuhat kay Kristo. At ipaliwanag sa lahat kung paano isasagawa ang lihim na panukala ng Diyos. Ito'y matagal ng panahong inilihim ng Diyos na lumikha ng lahat ng bagay upang sa pamamagitan ng simbahan ay maipakilala ngayon sa mga pinuno at may kapangyarihang doon sa kalangitan ang walang hanggang karunungan ng Diyos. Nahayag ng iba't ibang paraan, alinsunod ito sa walang hanggang panukala na isinakatuparan niya kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Dahil sa ating pakikipag-isa at pananalig sa Kanya, makakalapit tayo sa Diyos na panatag ang loob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tugon sa Salmo, may galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa aking, tiwalang-tiwala ako at wala muntimang pangamba, sapagkat ang Panginoon ang lahat sa akin. Siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Malugod kayong sasalok sa tubig ng batis ng kaligtasan. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Magpasalamat kayo sa Poon, siya ang inyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang ginawa. Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Umawit kayo ng papuri sa Poon, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipahayag ninyo at ito sa buong daigdig. Mga anak ni Sion,
Umawit kayo ng buong galak sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at banal ng Israel. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang alagad, "Tandaan ninyo ito, kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababayang pasukin ang kanyang bahay. Kaya may dapat humanda sapagkat darating anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan." Itinanong ni Pedro, "Panginoon, sinasabi po ba ninyo ang talinhagang ito para sa amin o para sa lahat?" Tumugon ng Panginoon, "Sino nga bang tapat at matalinong alipin? Hindi ba siyang pamamahalain ng kanyang Panginoon sa sambahayan nito upang magbigay sa ibang mga alipin ng kanilang pagkain sa karampatang panahon? Mapalad ang aliping iyon kapag dinatnan siyang gumagawa ng gayon sa pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng ari-arian nito. Ngunit kung sabihin na sa sarili ng aliping iyon, matatagalan pa bago magbalik ang aking Panginoon. Asimulan niyang bugbugin ng ibang aliping lalaki at babae at kumain, uminom at maglasing. Darating ang Panginoon ng aliping yaon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong higpit na parurusahan siya ng Panginoon at isasama sa mga di tapat. At ang aliping nakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit hindi naghanda ni sumunod sa kalooban nito ay tatanggap na mabigat na parusa. Ngunit ang aliping hindi nakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon at gumawa ng mga bagay na nararapat niyang pagdusahan, ay tatanggap na magaang parusa. Ang binigyan ng maraming bagay, hanapan ng maraming bagay. At ang pinagkatiwalaan lalong maraming bagay, ay pananagutin sa lalong maraming bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa mabuting balita po natin sa araw na ito, muli ang paalala ni Jesus sa atin ay maging handa tayo sa kanyang muling pagbabalik. Pero sa uling bahagi ng ating ebanghelyo, dito sinabi ni Jesus na ang binigyan ng maraming bagay, hanapin ng maraming bagay, at ang pinagkatiwalaan ng lalo mas maraming bagay, pananagutin sa lalong maraming bagay. Ano ba ang paliwanag dito? Ano bang naisipahayag dito sa atin ng Panginoon? Kaysa simpleng pamamaraan, tingnan natin ito sa ganitong sitwasyon. Mas marami pong inaasahan sa mga matanda kaysa sa mga bata. Mas maraming inaasahan sa isang tao may magandang kalusugan kumpara sa isang taong nakaratay sa banig ng
karamdaman. At ngayon, para sa atin bilang mga Kristiyano, siguro po mas maraming bagay inaasahan sa atin kumpara sa mga hindi naniniwala sa ating Panginoon. Mas marami siguro inaasahan sa atin, lalo tigit sa pamamaraan ng ating pagkilos, pamumuhay, pag-ugnayan sa ating kapwa kumpara sa ibang tao. At hindi mga kapatid, ang siya maging panuntunan natin sa ating buhay. Maging panuntunan natin sa ating buhay. Ano nga bang inaasahan sa atin ng Diyos? Ano nga bang mga pinagkaloob sa atin ng Diyos? Kung kaya't higit na mas marami siyang inaasahan sa bawat isa sa atin. Ngayon, kung tayo tumanggap na maraming bagay, dalawang bagay po na yung pagtunan natin ng pansin. Una, be thankful always. Be thankful always. Patuloy tayong magpasalamat sa Diyos sa lahat ng biyayang kaloob sa atin niya. At isa sa mga biyayang iyan, ang siyang sinabi ni San Pablo sa ating unang pagbasa, kung saan dito pinahid niya yung lihim na panukala. At ano yung lihim na panukala? Na sa pamamagitan ng mabuting balita, ang mga hentil, ang mga pagano, ay kabilang din sa mga pagkapala ng Diyos. Kasi nga, nung panahon ng Panginoon paging sa lumang tipan, ang kaisipan ng mga Hudyo, ang Diyos ay para lamang sa kanila. Ang kaligtasan ay para lamang sa kanila. Pero sa katunayan, sa simula pa, hindi lang mga Hudyo, maging ang lahat ng tao ay para sa Diyos at ang lahat ng tao ay mahal ng Diyos. Yun yung lihim na panukala na sa simula pa ay nasa plano, nasa kalooban na ng Diyos. At tayo na tumanggap ng pananampalataya sa ating Panginoon, tayo na pinagkalooban ng biyayang ito na makilala siya sa pamamagitan ng ating simbahan, sa pamamagitan ng ating pananampalataya, ay dapat na magpasalamat parati sa ating Panginoon. Be thankful always. Kasi kapag tayo patuloy nagpapasalamat, nangahulugang nakikita natin, malit man o malaki, ang mga biyayang kaloob sa atin ng Diyos. Pangalawa, be a blessing. Be a blessing. Maging biyaya ka, maging pagkapala ka ng Diyos sa ibang tao. Sa halip na maging sakit ng ulo, be a blessing. Maging biyaya. At paano tayo magiging biyaya? Sa kung anong pinagkaloob na sa atin ng Diyos, sa kung anong ipinagpapasalamat natin sa Diyos. Kung kayo ay naghahanap buhay, kung kayo isang empleyado, kung kayo isang mag-aaral, huwag toxic. Sa halip, be a blessing. Simpleng mga bagay. Minsan kasi nakakalimutan natin ang bagay na ito. Na sa halip na makatulong tayo pa ang pinagmumulan ng bigat o sama ng loob ng ating kapwa. Kapag tayo marunong magpasalamat, nahulugan, nakita natin ang mga biyaya. At kapag nakita natin ang mga biyaya, nahulugan, tanda ng pasasalamat, nagiging biyaya, pagkapala rin tayo ng Diyos sa ating kapwa-tao. Be thankful, be a blessing, hindi lang sa araw na ito, kundi
araw-araw. Amen. Manalig tayo sa Diyos Ama habang inilalahad natin sa Kanyang ating mga pangailangan at ang mga pagkabalisa sa buhay, ating itutugon. Bigyang lakas mo kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Bigyang lakas mo kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Ang simbahan, naway magpakita ng malalim ng pananampalataya sa Diyos na nagpapatnubay at sa pandaindigang kaganapan. Manalangin tayo sa Panginoon. Bigyang lakas mo kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Ang mga pinuno at manggagawa ng gobyerno naway maging tapat sa kanilang tungkulin at maging laging handang magbigay sulit ng kanilang gawain, hindi lamang sa tao, kundi lalo na sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Bigyang lakas mo kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Ang mga kabataan naway maging matiyagas sa gawain at pag-aaral at manatiling umasa sa isang magandang kinabukasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Bigyang lakas mo kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Ang mga naghihingalo naway tumingin kay Kristo nang may pag-asa at nagbabalik loob na pananalig. Manalangin tayo sa Panginoon. Bigyang lakas mo kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Ang mga tapat na yumao naway magdiwang magpakailanman sa kaganapan ng mapagligtas at nakapangyarihan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Bigyang lakas mo kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Ating indulog sa Diyos, iba pa nating intensyon at panalangin. Panginoon, sa iyong karunungan, nalalaman mo ang oras at araw. Huwag mo nawang hayang maging sarado ang aming mga puso sa iyong pagdating, sa ninang aming pinagkakaabalahanan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa paghaing inihanda, kayong si San Pedro de Alcantara ay ginugunita, pagkalooban mo kami ng pagkapala ng kapayapaan at kaisahan sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ay nagdiningning sa pili ng mga banal na ikinararangal mo sa kanilang kabutihan. Ibinibigay mo silang huwaran namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamamagitan ng anak mong si Jesus, kami naliligid ng mga banal na tao. Sa mga saksi ng paninalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa nang wala humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanya maalagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay gunitahin, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniyalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo simbahan laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at ni Dennis aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay
gayon din ang lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sa patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso, si San Jose. Kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, San Pedro de Alcantara, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwanawa namin ang pagpupuri sa Kararakalbos sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin man nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Maria sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyong aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi po tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po. Peace be with you.
Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniya niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pagtanggap ng komunyon. Panginoong Jesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa aking kaluluwa, sapagkat sa mga sandaling ito'y hindi kita matatanggap sa sakramento, tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na, at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mo pong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pakikinabang ngayong ginugunita si San Pedro de Alcantara ay magpabanal nawa sa aming kalooban upang kami pagindapating makasalo sa iyong sariling buhay sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain tayong lahat ng mabutit mapagmahal na Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na po natin ang pagdiriwan ng banal na misa. Pumahay tayong taglayang kapayapaan at pag-ibig ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon. Linghin-himig ng bayang malaya, awit ng papurit pasasalamat, ang Panginoon ng ating paglaya, muling nagpatunay ng pag-ibig niya. Magandang umaga po sa ating lahat.